A Day in My Life here in China. Ngayon ay isasama ko kayo sa aking own version ng A Day of My Life here in China. Sa isang buong linggo nga ay ilang beses nga lang akong hindi pwedeng hindi lalabas ng bahay. Hindi talaga ako sanay na sa bahay lang. Kahit asawa ko ayaw niyang hindi ako lalabas dahil para sa kanya nakaka-depress or anxiety kapag lagi ka lang nasa bahay at 4 na sulok lang ng bahay ang nakikita mo. Noong araw nga ay pupunta kami sa Shanghai para magpasa ng ilang document sa Philippine Embassy. Kasama ko pumunta ngayon dito ang asawa ko pero after embassy ay bumalik na siya ng Suzhou dahil may trabaho pa siya. Alam niyo ba na 1 week pa lang ako sa China ay mag-isa na akong nagko-commute kaya ngayon na 1.5 year na ako dito. Kahit nakapikit nga ay kayang-kaya ko na gumala kahit saan. Madami na akong napuntahan dito mag-isa. Via plane, train, subway, bus, taxi. Alam ko na lahat yan kaya proud na proud sa akin yung asawa ko kasi never ko siyang inistorbo or tinanong kapag nasa labas ako. Busy din kasi siya sa work kaya hindi talaga pwedeng pa-VIP ako dito. Pumunta nga pala ako sa Daban or tinatawag na Waitan sa Chinese. Ang Daban nga pala ang sinasabi nilang symbol ng Shanghai development and prosperity for more than 100 years. Para ka nga talagang nasa Europe kapag nandito ka sa Daban dahil nandito ang mga European style building gaya ng mga colonial banks building, consulate and mga hotels. Ang mga European style buildings na ito ay hindi lang basta ginaya sa Europe, kundi talagang parte ito ng European colonial history of Shanghai. Sinasabi na the concessions were imposed on the Chinese Empire following its defeat in the First Opium War in 1842. So, ayun nga, minute ko naman yung friend ko na Pinay nakakalipat lang dito sa Shanghai. Almost same date last year nung nagpunta rin kaming dalawa dito sa same spot na to, pero ngayon for good na siya dito. Lakad-lakad nga lang kami dito sa Daband at sa Nanjing Road, then kumain kami sa isang German restaurant. Actually, kung naghahanap kayo ng foreign food dito sa China, talagang magandang puntahan tong Daband. I mean, hindi Chinese food. Marami ditong authentic na foreign food, gaya netong pinuntahan namin. After nga namin kumain, ay pumunta naman kami sa isa sa pinakamalaki na Starbucks Reserve Roastery dito sa Shanghai. Pangatlo or pang-4 na beses ko na yatang pumunta dito dahil fan ako ng Starbucks before. Sobrang laki ng Starbucks na ito, siguro gagawan ko to ng sariling vlog next time. Nagkape nga lang kami dito and after nun is bumalik na kami sa Daban kasi maganda yung light show doon kapag gabi na. Yan nga pala yung sikat na Pearl Tower at siguro pamilyar kayo sa eksena na to dahil sabi ng mga nanonood sa live broadcast ko ay nasa C-drama nga daw ito. Masasabi ko nga na mas maganda sa personal ang lugar na ito at recommended na bisitahin. Kahit na hindi ka marunong mag-Chinese, makakapag-travel ka dito sa Shanghai dahil isa ito sa mga lugar sa China na madaming foreigners. Balak na nga sana namin umuwi pero nakita pa namin tong cute na milk tea shop na to at napabili pa kami. After namin mag-milk tea ay umuwi na kami pero magkaiba yung line na sasakyan namin kaya naghiwalay na kami sa subway. Mga 9:30 nga ay nag-high speed train na ako papunta ng Suzhou. At ito yung train na sinakyan ko. Yan muna for now, uwi na ako till next gala. Thank you for watching. Bye bye!